Maging ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas, maging panatag, Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Hindi na bago ang sakuna sa Pilipinas. Taon-taon, binabaha, niyayanig ng lindol. Kaya't ang inyong Office of Civil Defense patuloy ang paghahanda at inihahanda ang taong bayan sa mga ganitong sitwasyon. Zero casualty kasi is our goal sa our vision. Sana every time na may kalamidad, zero or near to zero. But alam naman natin it's near to impossible. Sometimes isa, dalawa. Ang ating lang gawin talaga is one, constant upgrading training ng ating responders. Second, yung awareness ng ating mga kababayan, yung mismong mga nasa bahay, they should be the basics, no? Every time na merong sakuna, dapat continuan yan. Education, awareness, mga ganitong videos na ibibigay namin. And of course, practice. Kaya kami sa OCD, we have a quarterly drill. We encourage everyone to join para practice, no? Kasi muscle memory yan. Tuloy capacity building, upgrading ng ating mga responders. And of course, yung ating basic unit, yung mga pamilya, ay dapat maging resilient. And para magawa yan, that is through education. Iyan din ang naging pananaw ni DOST Secretary Renato Soledong. So we need to continue and improve on what we are doing, because I firmly believe that we can become victors over disasters and not victims. Kahapon, formal na inilunsad ang Panatag Pilipinas 2.0 o ang expansion ng naunang Panatag Pilipinas na inilunsad noong nakaraang taon. Ang inyong Office of Civil Defense ang nanguna rito. Pangunahing layunin ang whole of government approach sa mga sakuna. Pero partikular na rito ang pagtutulungan ng bawat Pilipino, lalo na sa panahon ng kalamidad. Dapat din ay tulong-tulong ang mga ahensya at publiko. Filipinos are already moving. We are responding, adapting, and preparing for our communities to our institutions. Each of us is part of this nationwide movement towards resilience. Sa ngayon ay ipinapakalat ang mga poster katuwang ang mga audio-visual presentation sa mga public terminals. Ito ay para makapagbigay ng sapat na kaalaman sa publiko kung paano maghanda. Kabilang sa nagbigay ng payo ang artist ambassador na si Philippine Navy Reservist Major Jose Sixto Dantes III o mas kilala bilang Dingdong Dantes. Nasaksihan ko po kasi mismo on the ground ang epekto ng mga disasters na ito. Nakita ko po yung mga bahay na gumuho, yung mga kabuhayang nawasak, at saka yung mga pamilyang nagdadalamhati. At higit pa doon, nasaksihan ko rin yung mga pangarap na nawawala. Tandaan, ang dapat na makamit ng bayan ay nationwide resilience para ligtas ang bawat Pilipino anuman ang sakuna. Namataan ang low pressure area 200 kilometro sa silangang Hilagan-Silangan ng Kasiguran, Aurora habang nananatili pa rin ito sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Base sa ulat ng Pag-asa as of 3 a.m., kumikilos ito ng pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro kada oras na may bugsong aabot sa 70 kilometro kada oras at hangin nasa 55 kilometro kada oras. Magdadala ang LPA ng maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora at Nueva Ecija. Habang asahan din ang maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil naman sa habagat sa Metro Manila, Calabarzon,
Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at sa natitirang bahagi ng Central Luzon. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, makararanas ng bahagyang maulap na may tsansa ng pag-ulan at thunderstorms dahil pa rin sa epekto ng habagat. Paalala ni Office of Civil Defense spokesperson Attorney Chris Bendijo, mahalaga ang pag-antabay sa updates sa mga kalamidad para matiyak ang pagiging handa bago pa man ito tumama. Dagdag pa niya, pagkakataon din ng pagdiriwang ngayong buwan ng National Resilience Month na tingnan ang kahandaan natin sa panahon ng sakuna at kalamidad. Ibinabana ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 2 ang restriction phase para sa mga Pilipinong nasa Israel. Ito'y matapos magka-ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran at gumagaan na ang sigalot sa bansa. Base sa abiso ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv, pinapayagan na ang essential travel papuntang Israel tulad ng official visits at business delegations. Maaari na ring bumalik ang Filipino workers na nagbakasyon sa Pilipinas at may valid overseas employment certificate at re-entry visa. Pero hindi pa rin pinapayagan ang non-essential travel tulad ng mga biyahe ng pilgrims, turista at newly hired workers. Napagkasundoan ng Israel at Iran ang ceasefire noong nakaraang linggo at patuloy silang nag-uusap para tuluyan ng wakasan ang armadong tunggalian sa pagitan ng dalawang bansa. Nasa 30,000 ang Filipino caregivers sa Israel at mahigit 1,000 naman sa Iran. Ayon sa DFA, imo-monitor nila ang magiging sitwasyon sa rehiyon at kung kailangan, i-update ang mga antas ng alerto. Pinapayuhan din ng mga Pilipino na mag-monitor at sundin ang mga tagubilin ng mga otoridad. Lagay ng klima, mga pagtugon sa kalamidad at paghahanda sa mga sakit. Ilan lang yan sa mga tinalakay sa second quarter 2025 full council meeting na inanunsad ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ng Calabarzon na pinangunahan ni Director Carlos Eduardo Alvarez III. Ginanap ang pulong sa Monte Vista Hot Springs sa Pansol, Calambas City noong Lunes. Kabilang sa mga dumalo ang regional member agencies at provincial DRRM councils na binigyan ng update kaugnay sa pananaw sa klima at sa estado ng Taal Volcano. Nanguna sa bahaging ito ang subject matter experts na sina Pag-asa Weather Specialist Munir Baldomero at Taal Volcano Observatory Resident Volcanologist Paulo Reniva. Tinalakay din ang pinakabagong mga ulat kaugnay sa emerging at re-emerging infectious diseases kabilang ang cholera, dengue, HIV at rabies, maging ang status ng flood mitigation projects at ang security threat assessment sa rehiyon. Ipinresenta ito ng mga kinatawan mula sa Department of Health, Department of Public Works and Highways Calabarzon at National Intelligence Coordinating Agency o NICA Region 4. Inilatag din ang accomplishments para sa unang quarter ng taon na ipinresenta ng DOST Prevention and Mitigation, Department of the Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development at Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Binigyang diin naman ni Director Alvarez ang kahalagahan ng suporta at pinagsama-samang pagkilos ng mga miyembro ng RDRRMC para masiguro ang maayos at sabay-sabay na implementasyon ng kanilang mga programa at aktibidad tungo sa isang ligtas at disaster-resilient na rehiyon. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development ang pagpreposesyon ng ready-to-eat food packs sa mga pantalan. Isang kasunduan ang binuo ng DSWD sa Philippine Ports Authority. Layunin nito na walang magugutom sakaling may mga ma-stranded na pasahero tuwing masama ang panahon o may iba pang sakuna. Matatandaan na ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na panatag ang publiko sa tuwing may bagyo o sakuna, lalo na ang mga madalas masalanta ng kalamidad. Nilinaw naman ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na ang ready-to-eat food packs ay maglalaman ng champorado, arroz caldo, tuna paella, chicken pastel, chicken giniling,
protein-rich biscuits at complementary food para sa mga bata at breastfeeding mothers. Ready to eat na po ito, hindi kinakailangan na ipainit, hindi kinakailangan ng mainit na tubig. Pupunitin mo lang po yung packs or i-open mo lang yung tin cans and you could consume it already. Meron na rin pong mga kutsara na nakapaloob doon sa ready to eat food boxes po natin. Sinabi pa ng DSWD na aabot ng 1 taon bago ito mag-expire. Dumaan din ito sa pag-aaral o formulation para matiyak na masarap ito at masustansya. Sa ngayon ay may natukoy ng 25 major ports nationwide kung saan unang ipeproposition ang ready-to-eat food packs. Ipinagdiwang ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna ang pagsisimula ng National Disaster Resilience Month 2025 sa pamamagitan ng isang kick-off parade. Pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang aktibidad, katuwang ang Office of Civil Defense Calabarzon bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan at katatagan ng mga mamamayan sa panahon ng sakuna. Bilang pagpapatibay sa tema ngayong taon na kayang umaksyon ng mamamayan na isabuhay ang kahandaan ng bawat isa para maging ligtas sa oras ng sakuna o kumikilos, binigyang diin ng parada ang mahalagang gampanin ng bawat individual sa pagpapaigting ng disaster resilience. Lumahok sa kick-off parade ang mga miyembro ng Incident Management Team at Emergency Response Team ng PDRRMO kasama ang mga kinatawan mula sa Philippine Red Cross Laguna Chapter. Layunin ng selebrasyon na ito na hikayatin ang partisipasyon ng bawat isa sa pagpapalakas ng disaster resilience sa mga komunidad. Ngayong ipinagdiriwang natin ang National Disaster Resilience Month, inaaniyahan ng lahat na sumali sa isang mobile photography contest ng Office of Civil Defense Visayas. Sa Capture Resilience Mobile Photography Contest, ipakita ang katatagan ng mga Pinoy sa harap ng mga suliranin at pagsubok. Ito ay mga larawang kuha ng paghahanda ng mga komunidad, pagliligtas o pagpapakita ng pagbangon, o isang simbolo ng katapangan at kabayanihan, mga kwento ng katatagan ng mga Pilipino sa oras ng peligro. Maaring isali ang mga orihinal na kuhang larawan mula January 1 hanggang July 15 sa landscape o portrait orientation gamit ang RAW mobile digital format at hindi dapat inedit gamit ang mga editing application. Isang entry lamang sa bawat participant. Bukas ito sa mga residente ng Western Visayas sa lahat ng edad, maliban sa mga miyembro ng NDRM Technical Working Group at mga tauhan ng OCD, kanilang magulang, anak at asawa. Maaaring isumite ang inyong entry mula July 15 hanggang alas 5 ng hapon sa link na ito. Malaking bahagi ng karera ng Office of Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno ay inilaan sa serbisyo publiko. Una siyang nanilbihan sa pamahalaan noong 2003 bilang consultant sa Office of the President. Iniupo na rin siya sa OCD mula December 2012 hanggang March 2013 bilang Director at Executive Officer. Sa ilalim ng kanyang pamumuno noon, inatasan siya sa koordinasyon ng disaster relief plans at pinuri ang kanyang mga nagawa sa pagpapahusay ng evacuation procedures at koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya. Hindi na rin bago sa kanya ang pagkakaroon ng posisyon sa Bureau of Customs. Lalo't mula sa OCD ay nagsilbi siyang Deputy Commissioner ng Enforcement Group ng ahensya mula December 2013 hanggang February 2017 at Assistant Commissioner ng Post-Clearance Audit Group nito mula December 2017 hanggang April 2018. Desyembre 2022, nang ibalik siya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Office of Civil Defense bilang Administrator ng ahensya. Noon ay inilarawan siya bilang isang seasoned public servant na may karanasan sa pamumuno at desidido sa pagsusulong ng National Resilience Agenda para pangalagaan ng mga komunidad laban sa banta ng sakuna. Sa ilalim ng kanyang paninilbihan bilang Administrator at bilang Executive Director ng National Risk Reduction and Management Council, ilan sa kanyang mga napagtagumpayan ay ang pagpapatupad ng early warning systems at disaster education na nakatuon sa mga komunidad.
Sa kanyang pagbabalik sa customs, marching order sa kanya ng Pangulo ang pagbabantay sa mga hangganan ng bansa at pagtitiyak sa transparency at pagiging epektibo ng pangongolekta ng ahensya ng buwis. Inaasahan rin na sa ilalim ng kanyang pamumuno rito ay mas paiigtingin pa ang kampanya laban sa smuggling at ang pagsasaayos ng mga proseso sa customs. Laging tandaan na bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan, kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman at ito ang Civil Defense in Action. Maging ligtas, maging